Lumuhod ka, Feliza! Huwag mong subukang dungisan ang pangalan ng pamilya Alejandro ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Rodolfo ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang silid. Galit, puot, pandidiri. Iyon ang mga emosyong mababakas sa mukha ng lalaking 12 taon nang pinaglilingkuran ni Felisa ng may katapatan. Sa mga sandaling iyon, hawak pa rin ni Felisa ang isang bagong gawang sweater. Gawa ito sa pinakapinong hibla ng bulak, kulay asul na parang langit sa umaga. 7 gabi siyang hindi natulog, tiniis ang hapdi ng kaniyang mga daliri sa bawat tusok ng karayom dahil alam niyang ito lamang ang tanging telang kayang yakapin ng sensitibong balat ni Davi nang hindi ito nagugulat o natatakot. Isang regalo ng pag-ibig mula sa isang yaya na higit pa sa tunay na ina ang turing sa bata. Ngunit ang malambot na sweater na iyon ay nahulog sa malamig na marmol na sahig nang makita niya ang eksenang hinding-hindi mabubura sa kanyang balintataw. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Masayang umakyat si Felisa patungo sa silid ni Davy. Ngunit pagdating sa pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita niya si Bianca, ang babaeng nakatakdang maging bagong asawa ni Rodolfo, na may hawak na pitsel ng kumukulong tubig. Walang kaabog-abog na ibinuhos ito ni Bianca sa maliit na kamay ni Davy habang ang bata ay tahimik na naglalaro sa sahig. Ang hiyaw ng bata ay hindi narinig sa buong mansyon dahil mabilis itong tinakpan ni Bianca ng kaniyang palad. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Napakatanga mo, talagang bata ka. Ang narinig ni Felisa na bulong ni Bianca bago ito biglang nagsisigaw ng pekeng tulong. Diyos ko! Rodolfo! Tulong! Si Davy sinaktan na naman ang sarili niya. Ang boses ni Bianca ay biglang naging malambot at puno ng pag-aalala nang pumasok si Rodolfo sa silid. Ngayon, nakatayo si Felisa sa harap nilang dalawa. Ang kaniyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kaniyang mga binti ay nangangatog, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa hapdi ng katarungang pilit na pinapatay sa harap ng kaniyang mga mata. Nakita ko po, si Ma'am Bianca po ang nagbuhos ng tubig kay Davy. Ang boses ni Felisa ay nanginig. Halos pabulong na dahil sa bigat ng kaniyang dibdib. Ang bawat salita ay parang barya na inihuhulog sa isang malalim at madilim na balon. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa kaniyang pisngi. Hindi mula kay Rodolfo, kundi mula kay Bianca, na ngayon ay umiiyak na parang isang martir. How dare you? Ang bika ni Bianca, ang kaniyang Taglish na pananalita ay puno ng lason. Ako pa ang pagbibintangan mo, Rodolfo. Kitang-kita mo kung paano ko inaalagaan ang anak mo. Si Felisa ang laging pabaya. Kanina pa siya wala sa tabi ng bata dahil busy siya sa kung ano-anong pananahi. Na yan, itong sweater na ito, siguro dito niya ginugugol ang oras niya imbes na bantayan si Davy. Tinignan ni Rodolfo ang sweater na nasa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Felisa. Walang bahid ng tiwala sa kaniyang mga mata. Para kay Rodolfo, si Felisa ay isa lamang katulong na kinuha mula sa hirap, samantalang si Bianca ay ang babaeng magliligtas sa dangal ng kanilang pamilya mula sa tsismis ng lipunan. Hiya, Felisa, mayroon ka pa ba nyon? Ang boses ni Rodolfo ay gumaralgal sa galit. Utang na loob ang itinawag ko sa iyo noong kinuha kita sa probinsya, pero ito ang isusukli mo? Sasaktan mo ang anak ko at pagbibintangan mo ang mapapangasawa ko? Do you want the whole Alejandro clan to be shamed?
Kapag lumabas ang balitang ito, sasabihin ng media na hindi ko kayang alagaan ang sarili kong anak. Pero sir, wala po akong ginagawang masama kay Davi. Siya po ang buhay ko. Ang mga luha ni Felisa ay nagsimulang pumatak. Sunod-sunod, basang-basa ang kaniyang mga pisngi. Ang kaniyang lalamunan ay parang may nakabarang tinik na ayaw lumabas. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Bianca, utos ni Rodolfo. Ang bawat salita ay parang hampas ng latigo sa likod ni Felisa. Humingi ka ng tawad sa kanya dahil sa pambabastos mo sa kaniyang pagkatao. At kung gusto mong manatili rito para bantayan si Davi, gagawin mo ang lahat ng sasabihin namin. Kung hindi, ipapakulong kita sa pagnanakaw at pananakit sa bata. Tumingin si Felisa kay Davy na ngayon ay nakakulong sa bisig ni Bianca. Ang bata ay nanginginig. Ang kaniyang mga mata na walang paningin ay tila naghahanap sa tinig ni Felisa. Nararamdaman ni Felisa ang takot ni Davy. Alam niyang kung aalis siya, walang matitira para protektahan ang bata mula sa demonyong kasama nito sa silid. Dahan-dahan, dinala ni Felisa ang kaniyang mga tuhod sa matigas at malamig na marmol. Ang sakit ng kaniyang mga tuhod sa pagtama sa sahig ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman ng kaniyang kaluluwa. Ang kaniyang dignidad ay parang basahang tinapakan, idinikit sa dumi at itinapon sa kawalan. "Patawad po, Ma'am Bianca," ang sabi ni Felisa. Ang bawat pantig ay puno ng pait. Sa likod ni Rodolfo, nakita ni Felisa ang isang mabilis at mapang-uyam na ngiti mula kay Bianca. Isang ngiting nagsasabing panalo na siya. Ang huling sulyap ni Bianca kay Felisa ay puno ng tagumpay, habang ang kaniyang kamay ay mas hinigpitan. Ang pagkakahawak sa nasaktang kamay ni Davi, na naging sanhi ng muling pag-ungol ng bata sa sakit, na natiling nakayuko si Felisa. Pinagmamasdan niya ang hibla ng asul na sweater na kaniyang hinubog ng pag-asa, na ngayon ay nadumihan na ng alikabok sa sahig. Ang kaniyang mga daliri na kanina ay nananakit sa pagtahi, ngayon ay tila wala nang nararamdaman. Ang kaniyang buong pagkatao ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bakit ang mga taong may paningin ang siyang madalas na nabulag ng kasinungalingan? At kailan kaya darating ang araw na ang katotohanan naman ang magpapamulat sa mga matang matagal ng nakapikit sa katarungan? Habang nakaluhod sa madilim na sulok ng silid, isang sumpa ang nabuo sa puso ni Felisa. Isang sumpang hindi idinadaan sa salita, kundi sa bawat patak ng kaniyang luha sa malamig na marmol. Ang dilim ay hindi na lamang nananahan sa mga mata ni Davi, kundi pati na rin sa bawat sulok ng kaniyang bagong silid. Sa ilalim ng utos ni Bianca, inilipat ang bata sa dulo ng mansyon, sa isang silid na bihirang dalawin ng sikat ng araw, kung saan ang tanging naririnig ay ang malungkot na paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana. "Sweetie, it's for his own good." Sabi ng specialist, masyadong maraming triggers sa main house. He needs sensory isolation para hindi siya lalong maging agresibo. Ang malambing ngunit nakakalason na paliwanag ni Bianca kay Rodolfo habang sila ay nag-aalmusal. Tumango lamang si Rodolfo. Ang kaniyang atensyon ay nasa kape at mga papeles. Hindi na niya kayang tignan ang kaniyang anak nang hindi nakakaramdam ng matinding hiya at bigat ng loob. Mas madali ngang itago ang problema kaysa harapin ang hapdi nito. Ang silid sa dulo ng pasilyo ay naging isang buhay na libingan para sa isang batang uhaw sa liwanag. Samantala, si Felisa ay parang isang aninong gumagalaw sa loob ng bahay.
Ang kaniyang bawat kilos ay binabantayan ng mga mata ni Bianca, na parang isang lawin na naghihintay ng maling galaw. Ngunit sa ilalim ng kaniyang pananahimik, may namumuong apoy ng pagtitimpi. Nang sumapit ang malalim na gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan at ang mga bantay ay nahihimbing na, dahan-dahang lumabas si Felisa mula sa kaniyang maliit na silid. Hindi siya gumagawa ng kahit anong ingay. Ang kaniyang mga paa ay pamilyar na sa bawat lamat ng sahig na hindi dapat apakan upang hindi maglikha ng babala. Dala niya ang isang maliit na lalagyan ng aloe vera na kinuha niya sa garden at isang malinis na telang binasa ng malamig na tubig. Pagdating niya sa pinto ng silid ni Davy, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng amag at pagkalimot ang sumalubong sa kanya. Davy, ang pabulong niyang tawag. Naramdaman niya ang pagkilos ng bata sa ibabaw ng kama. Marahan niyang nilapitan ang bata at hinawakan ang kaniyang kamay. Ang kamay na may mapulang paso mula sa mainit na tubig. Naramdaman ni Felisa ang panginginig ni Davy. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila laging handa sa isang sipa o sampal. Ako ito, si Felisa. Ang malambot niyang sabi habang dahan-dahang itinatapat ang kaniyang panyo sa ilong ng bata. Huminga ng malalim si Davy. Amoy sabon na panlaba at ang pamilyar na amoy ng pawis ni Felisa mula sa buong araw na pagtatrabaho ang pumasok sa kaniyang pandama. Para kay Davy, ito ang amoy ng kaniyang tahanan. Ito ang amoy ng kaniyang kaligtasan. Nanay, ang mahinang sambit ni Davy. Ang salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Felisa. Hindi siya ang nagluwal sa batang ito, ngunit sa sandaling iyon, ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay naging kaisa ng kay Davy. Ang hapdi ng kaniyang sariling mga pasakit ay nawala, napalitan ng isang banal na tungkulin na protektahan ang musmos na ito. Nanay Felisa, ang hapdi po ng kamay ko. Sabi ni Tita Bianca, kukunin na raw po ng mga anito ang mga mata ko kapag umiyak ako. Ang boses ni Davy ay puno ng takot. Ang kaniyang mga salita ay galing sa mundong puno ng pananakot. Huwag kang maniniwala sa kaniya, anak. Walang kukuha sa'yo. Nandito si nanay, sabi ni Felisa, habang maingat na inilalagay ang aloe vera sa sugat ng bata. Ang bawat haplos niya ay tila isang panalangin, isang pangakong hindi siya bibitaw kahit na ang buong mundo ay laban sa kanya. Habang inaayos ni Felisa ang kumot ng bata, naramdaman ng kaniyang kamay ang isang pirasong papel na nakatago sa ilalim ng unan ni Davy. Sa tulong ng manipis na liwanag mula sa buwan na dumadaan sa siwang ng bintana, kinuha niya ito, isang lumang litrato. Ito ang muka ng yumaong asawa ni Rodolfo, ang ina ni Davy. Ngunit ang litrato ay punit-punit at ang bahagi ng muka ng babae ay tila kinalos ng isang matalim na bagay hanggang hanggang sa hindi na ito makilala. Bakit itinatago ito ni Davy? O sinadyang ilagay ito rito ni Bianca para takutin ang bata? Sa gitna ng kaniyang pag-iisip, biglang naging alerto ang pandinig ni Felisa. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang marahan, ngunit awtoritanyong tunog ng mga yabag. Ang tunog ng mga mamahaling tsinelas na may hiyas na tumatama sa sahig. Kilala ni Felisa ang ritmo ng lakad na iyon. Si Bianca, ang tibok ng puso ni Felisa, ay naging kasing bilis ng mga patak ng ulan sa bubungan. Walang ibang matataguan sa loob ng maliit at bakanteng silid na iyon. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay sa kaniyang kamatayan.
Niyakap ni Felisa si Davi ng mahigpit. Itinatago ang kaniyang mukha sa liit ng katawan ng bata habang ang anino sa labas ng pinto ay unti-unting lumalaki at lumalapit. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang gumalaw. Inumin mo ito, Davi. Ito ang magpapatulog sa mga monsters na nasa loob ng iyong ulo. Ang boses ni Bianca ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Felisa na nakatayo sa may pintuan, ito ay tila tunog ng isang hasang na patalim. Pinapanood niya mula sa siwang ng pinto kung paano pilit na ipinapasok ni Bianca ang isang kulay kahel na tableta sa bibig ng bata. Ang maliit na mukha ni Davi ay puno ng pag-ayaw. Ang kaniyang mga labi ay mahigpit na nakasara. Ngunit ang kamay ni Bianca ay nakadiin sa kaniyang pangga. Pilit itong ibinubukas nang may puwersang hindi nakikita ng iba. Good boy. Vitamin lang ito para maging malakas ka. Dagdag ni Bianca habang hinihimas ang buhok ng bata ng may kasamang panlilibak. Sa bawat paglunok ni Davi, nararamdaman ni Felisa ang sarili niyang lalamunan na sumasakit. Alam niyang hindi iyon simpleng bitamina. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang alaga. Ang batang dati ay masiglang nakikinig sa kaniyang mga kwento, ngayon ay laging lito, ang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, at ang kaniyang mga dila ay hirap ng bumuo ng mga salita. Ginagawa siyang lantang gulay ni Bianca sa harap ng kaniyang sariling ama. Nang lumabas si Bianca sa silid, hinarap niya si Felisa na may kasamang mataray na tingin. Oh, nandyan ka pala. Make sure he finishes his meal. And don't you dare give him anything else. Ayaw nating lalong lumala ang mental state niya, right? Rodolfo and I are planning to bring him to a facility abroad. Masyado na siyang pabigat dito sa house. Pabigat po? Bata lang po si Davi, ma'am. Kailangan niya lang po ng atensyon at pagmamahal. Ang tila nagmamakaawang sagot ni Felisa. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Bianca habang inaayos ang kanyang mamahaling relos. Pagmamahal? Felisa, wake up! In this world, money and reputation matter more than drama. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Kaya kung ayaw mong matulad sa basura, manahimik ka at sumunod sa akin. Intindido? Hindi nakasagot si Felisa. Nanatili siyang nakatungo hanggang sa marinig ang paglayo ng mga yabag ni Bianca. Mabilis siyang pumasok sa silid ni Davi. Natagpuan niya ang bata na nakasandal sa headboard ng kama. Ang kaniyang ulo ay dahan-dahang gumigiwang pakanan at pakaliwa. Tila isang manika na nawalan ng kontrol sa sarili. Davi? Anak, gising! Ang tawag ni Felisa habang marahang tinatapik ang pisngi ng bata. Ang mga mata ni Davi ay dahan-dahang bumukas, ngunit wala doon ang kislap na dati niyang nakikita. Nanay, bakit po umiikot ang kisame? Natatakot po ako. Maraming itim na ibon. Ang bulong ng bata, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa takot na dulot ng mga halusinasyong nagsisimulang bumalot sa kaniyang isipan. Ang puso ni Felisa ay nagdurugo. Alam niyang ito ang epekto ng gamot. Ito ang paraan ni Bianca upang ituring na baliw ang bata sa paningin ni Rodolfo, upang wala nang humadlang sa kaniyang plano na ipadala ito sa ibang bansa at tuluyang suluhin ang yaman ng mga Alejandro. Habang nililinis ni Felisa ang silid, napansin niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot na itinapon sa basurahan sa ilalim ng mesa ni Bianca sa kabilang kwarto. Maingat niya itong kinuha. Ang label nito ay tinangkang tanggalin.
Ngunit may natirang maliit na bahagi ng pangalan ng botika at ang petsa kung kailan ito binili. Nanlaki ang mga mata ni Feliza. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng matapang na sedative na ginagamit lamang sa mga pasyenteng may malalang sakit sa isip, isang gamot na nakakapagdulot ng matinding pagkalito at paghina ng katawan kapag ibinigay sa isang malusog na bata. Ngunit ang mas nagpatindig ng balahibo sa kanyang buong katawan ay ang sulat kamay sa ilalim ng bote. May isang lumang pangalan na halos burado na, ngunit malinaw pa ring mababasa ng mga matang sanay sa hirap. Elena Alejandro. Ito ang pangalan ng yumaong ina ni Davi. Ang bote ng gamot na ito ay hindi bago. Ito ay bahagi ng nakaraan. Isang nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Ang gamot na nagpapahina ngayon kay Davi ay ang parehong lason na pumatay sa kaniyang ina maraming taon na ang nakalilipas. Narinig ni Felisa ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang pagdating ni Rodolfo. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang itago ang ebidensyang ito bago pa siya mahuli. Ngunit sa kaniyang pagmamadali, nabitawan niya ang bote at gumulong ito patungo sa gitna ng pasilyo. Sakto sa paanan ng isang pares ng sapatos na kakapasok pa lamang. Napatingin si Feliza paitaas. Ang lamig ng kaniyang pawis ay dumaloy sa kaniyang likuran nang makita ang madilim na mukha ni Rodolfo na nakatingin sa bote ng gamot. Dahan-dahang yumuko si Rodolfo upang pulutin ang bote ng gamot na gumulong sa kaniyang paanan. Ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang mga daliri sa plastik, isang mabilis na kamay na may mahahabang kuko ang sumunggab dito. "Oh my God, Rodolfo! Look at this! Sabi ko na nga ba, itinatapon ni Davi ang mga vitamins niya." Ang boses ni Bianca ay parang isang mabilis na agos ng tubig na pilit tinatabunan ang apoy ng katotohanan. "Felisa, bakit hinahayaan mong magkalat ang basura sa pasilyo? Clean this up now." Tiningnan ni Rodolfo ang kaniyang asawa. Pagkatapos ay kay Felisa na nanatiling nakatungo. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kaniyang tapis. Sa isang sandali, tila may pagdududa sa mga mata ng lalaki, ngunit sadyang mas pinili niyang maniwala sa kasinungalingang mas madaling lunukin kaysa sa katotohanang hihingi ng kaniyang pananagutan bilang ama. "Ayusin mo ang trabaho mo, Felisa." Ang tanging nasabi ni Rodolfo bago ito tumalikod at pumasok sa kaniyang opisina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol na naghihiwalay sa kanya mula sa kaniyang anak. Lumipas ang mga araw na puno ng mabigat na katahimikan. Ngunit sa loob ng madilim na silid ni Davi, nagsimula ang isang lihim na rebolusyon ng pag-ibig. Dahil alam ni Felisa na unti-unting pinapatay ng gamot ang isipan ng bata, sinimulan niyang turuan si Davi na muling kumonekta sa mundo gamit ang ibang paraan. Isang hapon, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa isang sosyal na pagtitipon, dinala ni Felisa sa silid ang isang maliit na bayong. Inilabas niya ang mga bagay na kinuha niya mula sa malawak na garden ng mansyon. Mga bagay na tila walang halaga sa mga Alejandro, ngunit para kay Davi, ito ang kaniyang magiging mga mata. "Anak, hawakan mo ito," bulong ni Felisa habang inilalagay ang isang basang tipak ng lupa sa palad ng bata. Nanginig ang mga daliri ni Davi. Ang lamig at lagkit ng lupa ay tila isang estranghero sa kaniyang balat. "Ano po ito, nanay?" "Iyan ang lupa, Davi. Iyan ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Amuyin mo," utos ni Feliza. Inilapit ni Davi ang lupa sa kaniyang ilong. Ang amoy ng pagkabasa pagkatapos ng ulan. Ang amoy ng buhay na nananahan sa ilalim ng damo.
ay pumasok sa kanyang pandama. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila nagliwanag ang kaniyang mukha. Ang kaniyang isipan na dati ay balot ng ulap dahil sa gamot ay tila nahipan ng sariwang hangin. Sumunod na inilabas ni Felisa ang mga dahon ng muling pula at mga tuyong sanga. Pinahawak niya kay Davy ang magaspang na balat ng kahoy at ang malasutlang talulot ng mga bulaklak. Ang mundo ay hindi lamang tungkol sa kulay na nakikita, Davy. Ang mundo ay tungkol sa nararamdaman ng iyong puso at naririnig ng iyong diwa. Ginamit ni Felisa ang mga tunog ng paligid upang turuan ang bata. Ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas ng bintana, ang malayong huni ng mga ibon, at ang ritmo ng pagtulo ng tubig mula sa gripo. Tinuruan niya si Davy na bumuo ng isang mapa sa loob ng kaniyang isipan. Isang mapa kung saan hindi kailangan ang paningin upang malaman kung nasaan ang pinto, ang kama, at ang kaniyang kaligtasan. Sa gitna ng kanilang munting aralin, isang tunog ng mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Davy. Ito ay isang tunog na parang isang maliit na kampanilya sa gitna ng isang madilim na kuta. Ang bata ay tuwang-tuwa habang pinapadulas ang kaniyang mga daliri sa makinis na ibabaw ng mga bato mula sa sapa na dinala ni Felisa. "Nanay, nakikita ko na po sila sa loob ng ulo ko. Ang mga bato ay kulay abo, di ba po? At ang lupa ay parang yakap ng ulan," ang sabi ni Davy nang may sigla na matagal nang nawala. Niyakap ni Felisa ang bata. Ang kaniyang mga luha ay lihim na pumatak sa buhok ni Davy. Sa bawat sandali ng kanilang pag-aaral, nararamdaman ni Felisa na muling nabubuhay ang kaluluwa ng bata na pilit na pinapatay ni Bianca. Ngunit sa labas ng silid, sa gitna ng malawak at madilim na pasilyo, isang anino ang nakatayo. Nakadikit ang tainga ni Bianca sa pinto. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit habang naririnig ang tawanan sa loob. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad. Hindi siya makapapayag na magkaroon ng sariling isip ang batang ito. Ang kaniyang plano ay kailangang maging mabilis at talamak. Samantala, sa kaniyang opisina, binabasa ni Rodolfo ang isang liham na kararating lamang mula sa Switzerland. Ito ay isang formal na dokumento mula sa isang prestihiyosong psychiatric facility. Ang mga salitang permanent confinement at irreversible mental deterioration ay nakasulat sa itim na tinta. Tumingin si Rodolfo sa litrato ng kaniyang yumaong asawa sa kaniyang mesa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang dibdib. Isang buntong hiningang puno ng pagsuko. Inabot niya ang kaniyang bolpen upang lagdaan ang dokumentong tuluyang magtatapon kay Davy sa isang mundong wala ng balikan. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mansyon, ang batang kaniyang isinusuko ay nagsisimula pa lamang matutong makakita sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng luma at usok ng kahoy ang laging nananahan sa dirty kitchen sa likod ng mansyon. Ang tanging lugar kung saan hindi madalas nagagawi si Bianca dahil sa takot na madumihan ang kaniyang mga mamahaling damit. Dito natagpuan ni Felisa si Lola Ising, ang matandang kusinera na tila naging bahagi na ng mga pundasyon ng bahay na ito. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangkito. Ang kaniyang mga kamay na puno ng kulubot ay dahan-dahang nagbabakbak ng mga bawang. Ang bawat pagtama ng kuko ng matanda sa balat ng bawang ay naglilikha ng isang tuyong tunog na tila nagbibilang ng mga taong lumipas. "Lola Ising," ang pabulong na tawag ni Felisa habang tinitiyak na walang ibang tao sa paligid.
Kailangan ko po ng sagot. Alam ko pong matagal na kayo rito. Bago pa dumating si Bianca, tumigil ang matanda sa kaniyang ginagawa. Hindi siya tumingin kay Felisa, ngunit ang kaniyang mga balikat ay tila bumigat ng lalo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang mga labi, amoy luya at katandaan. Huwag mo nang ungkatin ang mga bagay na matagal nang ibinaon sa lupa, Felisa. Ang mga lihim sa mansyong ito ay parang mga anay. Unti-unti nilang kinakain ang haligi hanggang sa gumuho ang lahat. Ang boses ng matanda ay gumaralgal, puno ng babala. Pero si Davi po, ang bata po ang nakataya rito. Ang gamot na ibinibigay ni Bianca kay Davi, nakita ko po ang bote. May pangalan ni Senyora Elena. Lola, sabihin niyo sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa ina ni Davi? Sa pagbanggit ng pangalan ni Elena, tila huminto ang pag-agos ng hangin sa paligid. Dahan-dahang lumingon si Lola Ising. Ang kaniyang mga mata ay basa ng mga luhang matagal nang itinatago. Ganiyang-ganya rin si Elena noon. Ang simula ng matanda, ang kaniyang boses ay parang isang bulong mula sa kabilang mundo. Isang masayahing babae, punong-puno ng buhay. Pero nang pumasok si Bianca sa buhay nila bilang kaibigan at nurse ni Elena, noong ito ay bagong panganak, nagbago ang lahat. Nagsimulang makakita si Elena ng mga bagay na wala naman doon. Nawalan siya ng lakas. Ang kaniyang isipan ay naging parang isang sirang radyo na puno ng ingay. Nanigas si Felisa sa kanyang kinatatayuan. Ang mga sintomas na binabanggit ni Lola Ising ay eksaktong-eksakto sa mga nangyayari kay Davi ngayon. Yabi nila, nagpakamatay daw si Elena dahil sa postpartum depression. Sabi nila, tumalon daw siya mula sa balkonahe dahil hindi na niya kaya ang dilim sa loob ng kaniyang ulo. Patuloy ni Lola Ising habang nanginginig ang kaniyang boses. Pero alam ko ang totoo. Nakita ko si Bianca na may hawak na bote ng gamot noong gabing iyon, ang parehong gamot na nagpabaliw sa kanya. Biglang hinawakan ni Lola Ising ang kamay ni Felisa. Ang kapit ng matanda ay mahigpit, halos masakit, na tila ba ang kaniyang buong buhay ay nakasalalay sa sandaling iyon. Ang kaniyang mga tuyong daliri ay bumaon sa balat ni Felisa. Mag-iingat ka, Felisa. Ang babaeng iyon ay hindi tao. Siya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa lahat ng humahadlang sa kaniyang ambisyon. Kapag nalaman niyang alam mo na ang totoo, hindi siya magdadalawang isip na itapon ka rin sa hukay na pinagtapunan niya kay Elena. Ang hapdi ng kapit ni Lola Ising at ang lamig ng kaniyang babala ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Felisa. Nararamdaman niya ang bigat ng katarungang kailangan niyang ipaglaban. Isang katarungan hindi lamang para kay Davy, kundi para sa isang babaeng hindi na nakapagsalita. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, ang liwanag mula sa kusina ay biglang naharangan ng isang mahabang anino. Ang anino ay dahan-dahang gumapang sa sahig hanggang sa maabot nito ang mga paa nina Felisa at Lola Ising. Napalingon si Felisa sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo si Bianca. Ang kaniyang muka ay balot ng anino, ngunit ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. Nakahalukip-kip siya, ang kaniyang mga labi ay dahan-dahang bumubuo ng isang nakapangingilabot na ngiti. Hindi gumagalaw si Bianca. Nakatayo lamang siya doon. Pinagmamasdan ang dalawa na parang mga hayop na nahulog sa kanyang patibong. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libingang malapit ng isara. Anong pinag-uusapan niyo sa gitna ng kadiliman? Ang malamig na tanong ni Bianca,
Ang kaniyang boses ay tila isang haplos ng yelo sa leeg ni Feliza. Baka gusto niyo ring ibahagi sa akin ang mga kwento ng nakaraan. Ang gabing iyon sa mansyon ng mga Alejandro ay punong-puno ng kislap ng mga hiyas at bango ng mga mamahaling pabango. Isang engrandeng piging ang idinaraos para sa anunsyo ng nalalapit na kasal ni na Rodolfo at Bianca. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng tawanan ng mga bisita ay tila isang musikang bumabalot sa buong kabahayan. Ngunit sa gitna ng katuwaan, si Bianca ay may ibang plano. Nakasuot siya ng isang makinang na kwintas na gawa sa mga diamante, ang Alejandro heirloom na ipinamana pa ng ina ni Rodolfo. Alam ni Bianca na ang kwintas na ito ang simbolo ng kapangyarihan sa bahay na iyon. Rodolfo, I'll just go upstairs for a second. Masyadong masikip ang lock ng kwintas ko. I need to adjust it. Paalam ni Bianca sa kanyang kasintahan nang may kasamang malambing na haplos sa balat nito. Pag-akyat ni Bianca, mabilis ang kanyang mga kilos. Hindi siya pumunta sa kanyang sariling silid. Sa halip, dumiretso siya sa maliit na kwarto ni Felisa sa dulo ng pasilyo ng mga katulong. Doon, nakita niya ang asul na sweater na itinahi ni Felisa para kay Davi, ang simbolo ng pagmamahal na hinding-hindi niya mapapantayan. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi habang dahan-dahan niyang isinisilid ang diamanteng kwintas sa loob ng bulsa ng sweater. Ilang minuto ang lumipas. Isang matinis na tili ang bumasag sa katuwaan ng piging. Ang kwintas ko! Rodolfo! Nawawala ang Alejandro heirloom! Sigaw ni Bianca habang tumatakbo pababa ng hagdan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pekeng luha at takot. Tumigil ang musika. Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na kumalat sa buong bulwagan. Ang mukha ni Rodolfo ay nagbago mula sa katuwaan patungo sa matinding galit. Ang mawala ang heirloom sa harap ng maraming tao ay isang malaking sampal sa kaniyang hiya at dangal. Sino ang huling pumasok sa taas? Ang kulog na tanong ni Rodolfo. Si Felisa lang ang nakita kong malapit sa mga silid kanina, sweetie. Ang mabilis na sagot ni Bianca habang nakakapit sa braso ni Rodolfo. I don't want to judge, pero she's been acting strange lately. Baka kailangan niya ng pera para sa pamilya niya sa probinsya. Agad na ipinatawag si Felisa sa harap ng lahat. Nakatayo ang babae sa gitna ng bulwagan. Suot ang kaniyang simpleng uniforme. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga alta sosyedad ng Maynila. Wala po akong kinuha, Sir Rodolfo. Buong gabi po akong nasa kusina at tumutulong sa paghahanda. Ang pagtatanggol ni Felisa. Ang kaniyang boses ay halos mawala dahil sa kaba. Halinubaybayin ang kwarto niya, utos ni Rodolfo. Sinundan ng lahat ang mga bodyguard patungo sa maliit na silid ni Felisa. Doon, sa ibabaw ng kaniyang banig, kinuha ng isang guard ang asul na sweater. Sa harap ni Rodolfo, ni Bianca, at ng mga bisitang nakikiusyoso, inalog ng guard ang sweater at ang diamanteng kwintas ay bumagsak sa sahig, naglilikha ng isang tuyo at matunog na kalansing sa kahoy na sahig. Magnanakaw! Sigaw ng isang bisita, Felisa. Ang boses ni Rodolfo ay puno ng matinding pagkadismaya at poot. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwala ko. Itinuring kitang bahagi ng pamilya. Pero ito ang igaganti mo? You are a disgrace. Hindi po sa akin iyan.
Napakanapo ito ni Bianca. Inilagay niya iyan doon. Ang sigaw ni Feliza habang pilit na lumalapit kay Rodolfo. Ngunit hinarangan siya ng mga guard. Enough! Ang bulyaw ni Rodolfo. I don't want to see your face ever again. Lumayas ka sa mansyong ito ngayon din. At huwag mo nang susubukang lumapit sa anak ko. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa biyak na puso ni Feliza. Ang malakas na kulog ay sinundan ng isang matinding buhos ng ulan. Itinapon si Feliza sa labas ng gate ng mansyon. Wala siyang dala, kundi ang kaniyang maliit na bag at ang basang uniporme sa kaniyang katawan. Ang matitigas na bakal ng gate ay sumara ng may malakas na tunog, na tila tuluyan ng nagputol sa ugnayan niya sa mundong kaniyang minahal. Nakaluhod si Feliza sa putikan sa labas ng gate. Ang ulan ay humahampas sa kaniyang likod. Ngunit ang mas masakit ay ang boses na narinig niya mula sa itaas. Nanay! Nanay Feliza! Huwag niyo po akong iwan. Si Davi iyon. Nakadikit ang mukha ng bata sa rehas ng bintana ng kaniyang madilim na silid. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kawalan. At sa likod ng bata, nakita ni Feliza ang pagdating ng isang puting van na may nakasulat na pangalan ng isang psychiatric facility. Isang ambulansya na kukuha kay Davi upang dalhin sa isang lugar na wala nang nakakaalam. Davi! Anak! Ang sigaw ni Feliza. Ang kaniyang boses ay nilamon ng ingay ng bagyo habang umaandar ang van palayo. Dala ang tanging liwanag sa buhay ni Feliza, nanatili siyang nakadapa sa gitna ng baha at ulan. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa. Ang kaniyang pagkatao ay winasak ng kawalang katarungan, ngunit sa ilalim ng bawat patak ng ulan, isang bagong uri ng tapang ang nagsimulang mabuo. Hindi pa ito ang tapos. Ang ulan na ito ay hindi maghuhugas sa kaniyang alaala, kundi magiging saksi sa kaniyang muling pagbangon. Sa mundong ito, ang luha ng mahirap ay parang tubig ulan lamang. Madaling matuyo, madaling makalimutan, at walang halaga sa mga taong nakatira sa matatayog na gusali. Ito ang huling kaisipang pumasok sa isipan ni Feliza bago tuluyang lamunin ng dilim ang kaniyang kamalayan. Nakadapa siya sa gilid ng kalsada, ang kaniyang mukha ay nakasubsob sa malamig na semento habang ang baha ay dahan-dahang umaagos sa kaniyang paligid. Ang kaniyang uniporme na dati ay malinis at plansado, ngayon ay punit-punit at puno ng putik. Ang kaniyang mga daliri ay nakakuyom pa rin. Tila may pilit na hinahawakan kahit na wala na siyang natitira, kundi ang kaniyang hininga. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mainit at maliwanag na opisina, si Attorney Gabriel ay nag-aayos ng kaniyang mga papeles. Siya ay isang lalaking kilala sa pagtatanggol sa mga taong walang kakayahang lumaban. Ang mga biktima ng pang-aapi ng mga makapangyarihan. Habang nagmamaneho pauwi sa gitna ng malakas na bagyo, ang liwanag ng kaniyang sasakyan ay tumama sa isang tumpok ng basang tela sa gilid ng daan. Inihinto ni Gabriel ang kaniyang sasakyan. Ang tunog ng kaniyang pagbukas ng pinto ay nilamon ng ingay ng hangin. Mabilis siyang lumapit sa katawan ni Feliza. Miss, naririnig mo ba ako? Ang tanong ni Gabriel habang maingat na itinatayo ang babae. Nang dahan-dahang idilat ni Feliza ang kaniyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malalamlam at puno ng malasakit na mga mata ng isang estranghero. Ang init ng kamay ni Gabriel sa kaniyang balikat ay tila isang himala sa gitna ng kaniyang nararamdamang ginaw. Ngunit
Ang unang lumabas sa kaniyang mga labi ay hindi ang kaniyang pangalan, kundi ang pangalan ng batang kaniyang iniwan. Davi, ang anak ko! Iligtas niyo si Davi! Ang bulong ni Felisa bago muling nawalan ng malay. Dinala ni Gabriel si Felisa sa kaniyang tahanan, isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na puno ng mga libro at amoy ng sariwang kape. Tinulungan siya ng kaniyang matandang kasambahay na palitan ang kaniyang mga basang damit at painumin ng mainit na sabaw. Nang muling magkamalay si Felisa kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumatagos na sa bintana. Ang bango ng mainit na sabaw ng manok na may luya ang sumalubong sa kaniya. Ito ang lasa ng muling pagkabuhay. Sa bawat higop niya, nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang kaniyang lakas. Ngunit ang kaniyang puso ay nananatiling biyak. I'm Attorney Gabriel, ang panimula ng lalaki habang inuupuan ang silya sa tabi ng kaniyang higaan. Nakita kita sa kalsada kagabi. You kept mentioning a name. Davi. Sino siya? At ano ang nangyari sa iyo? Huminga ng malalim si Felisa. Sa bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig, tila muling bumabalik ang bawat latay ng kaniyang karanasan sa mansyon ng mga Alejandro. Ikinwento niya ang tungkol sa pagkabulag ni Davi, ang lason ni Bianca, ang pagkamatay ni Elena, at ang malupit na pagpapaalis sa kanya. Ang bawat patak ng kaniyang luha ay bumabagsak sa ibabaw ng kumot, tila mga piping saksi sa isang krimeng walang sino mang gustong makinig. Nakikinig si Gabriel ng may matinding konsentrasyon. Ang kaniyang mga panga ay nagngangalit sa galit habang naririnig ang pangalan ng pamilya Alejandro, isang pamilyang kilala niya sa pagiging tuso sa negosyo. They used utang na loob and hiya to silence you. Ang sabi ni Gabriel, ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. They stripped you of your dignity, Felisa. Pero hindi nila alam na ang katarungan ay hindi lamang para sa mga may gintong kutsara sa bibig. Hinawakan ni Gabriel ang isang lumang dyaryo na nasa kanyang mesa. Ipinakita niya ito kay Felisa. Ang headline ay sapat na upang muling mawasak ang kanyang mundo. Alejandro Hair to be sent to a specialized psychiatric institute in Switzerland for permanent care. Ang larawan ni Davi ay nasa gitna ng pahina. Ang bata ay mukhang lito at natatakot habang isinasakay sa van. Ang balitang ito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Felisa, Switzerland. Napakalayo. Isang bansang hindi niya alam kung paano mararating. Isang lugar kung saan tuluyan nang mabubura si Davy sa mapa ng kaniyang buhay. Aalis na ang eroplano bukas ng gabi. Ang sabi ni Gabriel nang may mabigat na tono. If we don't act now, we will lose him forever. At kapag nangyari iyon, hinding-hindi na natin mapapatunayan ang krimen ni Bianca. Tumingin si Felisa sa kaniyang sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang nag-aapoy na pagnanais na bawiin ang kaniyang anak. Paano nga ba lalaban ang isang langgam sa isang higanting nakatapak sa kaniyang ulo? At sapat ba ang tulong ng isang abogadong wala ring kapangyarihan upang pigilan ang isang eroplanong lilipad patungo sa dulo ng mundo? Ang hustisya ay hindi lamang isang salita na nakasulat sa mga aklat ng batas. Ito ay isang sugat na kailangang tahiin ng katapangan bago pa ito tuluyang mabulok at kumalat sa buong katawan. Ito ang mga salitang binitawan ni Attorney Gabriel habang nakatitig sa mga mata ni Felisa. Sa loob ng kaniyang maliit na opisina na puno ng amoy ng lumang papel at tinta, nagsimula silang bumuo ng isang plano na tila isang suntok sa buwan.
Alam nilang hindi sapat ang luha ni Felisa upang kumbinsihin ang batas. Kailangan nila ng mga piraso ng katotohanan na hindi kayang burahin ng pera ni Bianca. Kailangan nating bumalik sa pinagmulan, Felisa, ang sabi ni Gabriel habang inaayos ang kaniyang salamin. Kailangan nating hanapin ang mga taong nakakita sa hindi nakikita ng iba. Sa ilalim ng takip ng gabi, muling bumalik si Felisa sa paligid ng mansyon ng mga Alejandro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang katulong, kundi bilang isang magnanakaw ng katotohanan. Kasama si Gabriel, lihim nilang pinuntahan ang maliit na bahay ni Lola Ising sa isang squatters area sa likod ng mga matatayog na pader ng Forbes Park. Nang makita sila ng matanda, tila nakakita ito ng multo. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa takot, ngunit nang hawakan ni Felisa ang kaniyang nanginginig na mga kamay, ang takot na iyon ay napalitan ng isang matagal ng kinimkim na pagsisisi. Lola, para kay Davi ito, para kay Senyora Elena, ang pagsusumamo ni Felisa. Sa tulong ni Gabriel, lumagda si Lola Ising sa isang sinumpaang salaysay. Isinalaysay niya ang lahat, ang mga gabing nakita niyang naghahalo ng gamot si Bianca, ang mga pagbabago sa kalusugan ni Elena, at ang huling gabi ng trahedya. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dugong dumadaloy mula sa isang lumang sugat, ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang paghahanap. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Gabriel sa mga lumang klinika, natuklasan nila ang isang nakapangingilabot na impormasyon. Si Bianca ay hindi lamang isang dating nurse. Siya ay natanggalan ng lisensya dahil sa maling paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot sa kaniyang mga pasyente noon. Isang medical predator na nagtatago sa likod ng magaganda at mamahaling damit. Dito natin siya tatapusin, ang bulong ni Gabriel habang ipinapakita ang dokumento ng pagkakansela ng lisensya ni Bianca. Ngunit ang pinakaimportanteng piraso ng ebidensya ay nasa loob pa rin ng mansyon. Ayon kay Lola Ising, may isang bagay na hindi nakuha ni Bianca. Isang bagay na itinago ni Elena bago siya tumalon sa balkonahe. Palihim na pumasok si Felisa sa malawak na garden ng mansyon, sa lugar kung saan dati silang naglalaro ni Davi sa ilalim ng buwan. Naalala niya ang sinabi ni Lola Ising tungkol sa isang malaking tipak ng bato sa ilalim ng puno ng nara. Ginamit ni Felisa ang kaniyang mga kamay upang hukayin ang basang lupa. Ang bawat kuko niya ay napuno ng dumi. Ang kaniyang mga daliri ay sumasakit sa lamig ng lupa, ngunit wala siyang pakialam. Doon, sa ilalim ng isang selyadong plastik, natagpuan niya ang isang maliit at lumang diary. Ang balat nito ay amoy amag at luma, ang mga pahina ay madilaw na, ngunit ang mga salitang nakasulat sa loob ay malinaw pa ring sumisigaw ng katarungan. Ito ang boses ni Elena Alejandro mula sa hukay. Bianca is giving me the blue pills again. I feel the birds in my head. If something happens to me, look at the medicine cabinet. Niyakap ni Felisa ang diary sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang tibok ng kaniyang puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Sa bawat segundo, nararamdaman niyang papalapit na ang paglipad ng eroplano ni Davy. Bumalik sila sa sasakyan ni Gabriel, hingal na hingal at puno ng dumi. Ngunit bago pa man nila mapandar ang makina, tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang insider mula sa loob ng mansyon, isa sa mga katulong na lihim na sumusuporta kay Felisa, ang nagbigay ng balitang nagpatigil sa mundo. Attorney Gabriel, binago nila ang flight schedule.
Hindi na bukas ng gabi ang alis. Inilipat nila ito ngayon. Kasalukuyan na silang papunta sa airport. Aalis na ang eroplano ni Davy sa loob ng 2 oras. Nanigas si Felisa. Tumingin siya sa bintana sa madilim na kalsadang puno ng trapiko ng Maynila. Ang layo ng airport ay parang isang habambuhay na paglalakbay. Ang katotohanan ay nasa kanilang mga kamay na. Ngunit ano ang halaga nito kung ang batang kailangang iligtas ay lilipad na patungo sa isang mundong hindi na nila kayang abutin? Ang bawat tibok ng relo ay parang tunog ng isang palakol na tumatama sa puno ng aking pag-asa. Paubos na ang oras. Paubos na ang lakas. Ngunit sa ilalim ng aking takot, may isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Attorney Gabriel, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Nakatingin si Felisa sa kaniyang mga kamay na nakapatong sa lumang diary ni Elena. Ang dumi sa kaniyang mga kuko ay tila mga marka ng kaniyang pakikipaglaban sa lupa, ngunit ang kaniyang isipan ay nasa loob na ng eroplanong kukuha kay Davy. Hindi na tayo aabot sa airport, Felisa. Ang sabi ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa manibela. Masyadong malayo ang NIA mula rito sa trapik ng Maynila. Pero may isa tayong pagkakataon. Ang engagement party nina Rodolfo at Bianca sa Manila Hotel. Pero attorney, nandoon si Davy? Ang tanong ni Felisa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ayon sa nakuha kong impormasyon, bago dalhin si Davy sa airport, ipapakita muna siya sa party ng sandali, isang palabas para ipakita sa mga investor at sa media na maayos ang lagay ng bata bago siya ipadala sa abroad para sa gamutan. Gagamitin ni Rodolfo ang bata para linisin ang kaniyang imahe. Tumingin si Gabriel kay Felisa. Pero hindi ka pwedeng pumunta doon na mukhang katulong, Felisa. Sa mundong kinagagalawan nila, ang hitsura mo ang iyong sandata. Kapag pumasok ka doon na ganyan ang ayos, itatapon ka lang nila sa labas bago ka pa man makapagsalita. Huminto sila sa isang maliit na butik na pag-aari ng isang kaibigan ni Gabriel. Sa loob ng sumunod na 1 oras, ang bawat segundo ay naging isang sining ng pagbabago. Nilinis ang putik sa kaniyang balat. Inayos ang kaniyang buhok na dati ay laging nakapusod ng mahigpit. Isinuot sa kanya ang isang simpleng itim na gown. Hindi marangya, ngunit punong-puno ng dignidad. Nang tumingin si Felisa sa salamin, hindi niya nakilala ang babaeng nakaharap sa kanya. Wala na ang matatakuting katulong na laging nakayuko. Ang nakatayo doon ay isang babaeng may mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Isang babaeng handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Huwag kang matatakot, Felisa, ang bulong ni Gabriel habang iniaabot sa kanya ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Nasa panig natin ang katotohanan. Ngayon, hayaan nating ang katotohanan ang gumawa ng ingay. Bumalik sila sa sasakyan. Habang papalapit sila sa Manila Hotel, nararamdaman ni Felisa ang panlalamig ng kaniyang mga kamay. Nagsimula siyang manalangin, isang mahinang bulong ng pagsusumamo sa Diyos na huwag siyang pabayaan sa huling laban na ito. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa batang walang kalaban-laban. Ang kaniyang dasal sa gitna ng kaba. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, napansin ni Gabriel ang isang itim na SUV na kanina pa nakasunod sa kanila mula nang lumabas sila sa butik. Sa bawat kanto na kaniyang likuan, ang sasakyan ay nananatiling nakadikit sa kanilang likuran. May sumusunod sa atin, ang babala ni Gabriel
Ang kaniyang boses ay naging seryoso. Sinubukan ni Gabriel na bilisan ang takbo. Ngunit ang itim na sasakyan ay biglang humarurot at pilit silang iginigitgit sa gilid ng kalsada. Isang malakas na pag-atungal ng makina ang narinig ni Felisa bago sila tuluyang mapatigil sa isang madilim na bahagi ng Roxas Boulevard. Bumukas ang pinto ng itim na SUV. Isang lalaking may malaking katawan ang lumabas at sa kaniyang kamay ay may hawak siyang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang baril na direktang nakatutok sa salamin ng sasakyan ni na Gabriel. Nanigas si Felisa. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil sa kaniyang lalamunan. Ang katarungang kaniyang hawak ay tila muling nanganib na mabaon sa dilim bago pa man ito makarating sa liwanag. Ibigay niyo sa amin ang bag. Ang utos ng lalaki, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ang Manila Hotel ay tanaw na nila mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay tila isang bituin na unti-unting naglalaho sa paningin ni Felisa. Malapit na silang magtagumpay, ngunit ang kamatayan ay nakatitig na sa kanilang mga mata. Ang pintig ng puso ni Felisa ay tila isang tambol na naghahabulan sa loob ng kaniyang dibdib habang nakatingin sa dulo ng baril na nakatutok sa kanila. Ang kalsada ng Roxas Boulevard ay tila naging isang malawak na disyerto. Walang sino mang nangahas na tumulong sa gitna ng nagngangalit na hangin. Ngunit si Attorney Gabriel ay hindi basta-bastang abogado. Sa isang mabilis na pagpihit ng manibela at sa malakas na pag-atungal ng makina, pilit niyang isinadsad ang sasakyan sa gilid, sapat lamang upang maglikha ng isang ulap ng usok mula sa gulong na nagpagulat sa armadong lalaki. Sa sandaling iyon, isang malakas na busina mula sa isang paparating na truck ang gumambala sa paligid, na nagbigay ng pagkakataon kay Gabriel na humarurot palayo. Ang mga hiyaw ng gulong sa semento ay tila isang sigaw ng paglaya. Hindi sila tumigil hanggang sa marating ang nagniningning na bukana ng Manila Hotel. Sa loob ng Grand Ballroom, ang bango ng mga mamahaling orkidya at ang tunog ng isang marahang orkestra ang bumabalot sa hangin. Ang mga kristal na chandelier ay naglilikha ng libu-libong kislap na tumatama sa mga baso ng champagne. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rodolfo, suot ang kaniyang itim na tuxedo, at sa kaniyang tabi ay si Bianca, isang larawan ng perpektong kagandahan sa kaniyang puting gown na tila isang anghel, kahit na ang kaniyang kaluluwa ay puno ng uling. Sa gabing ito, hindi lamang namin ipinagdiriwang ang aming pag-iisang dibdib. Ang simula ni Rodolfo, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinagdiriwang din namin ang simula ng bagong buhay para sa aking anak na si Davi. Bianca has been a godsend to this family. Siya ang nagsakripisyo upang mahanapan si Davi ng pinakamahusay na pangangalaga sa Switzerland. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga takong ni Felisa sa makinis na marmol ay tila isang serye ng mga kulog sa gitna ng katahimikan. Bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Ang mga bisita ay dahan-dahang humawi. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hindi nila makilala ang babaeng naglalakad patungo sa entablado. Isang babaeng may tindig ng isang reyna at may mga matang tila may dalang hatol mula sa langit. Nang makita ni Bianca si Felisa, ang kaniyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginig sa kaniyang kamay. Ang kaniyang mukha na kanina
ay punong-puno ng ngiti. Ngayon ay unti-unting namumutla, tila isang pinturang nababakbak sa ilalim ng init ng araw. Feliza! Ang bulalas ni Rodolfo, ang kaniyang boses ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagkamangha. Anong ginagawa mo rito? Security! Huwag kang lalapit, Rodolfo. Ang boses ni Felisa ay malinaw at buo. Walang bahid ng takot na dati niyang nararamdaman. Nandito ako hindi bilang isang katulong na pinalayas mo. Nandito ako bilang tinig ng katarungan na pilit mong ibinaon sa lupa. Lumapit si Felisa sa harap ng entablado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bianca, ang mga matang puno ng lason at panlilinlang. Bianca, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagtatapon mo sa akin sa ulan? Ang tanong ni Felisa, ang kaniyang Tagalog ay malalim at tumatagos sa puso. Akala mo ba ay mananatiling pipe ang mga pader ng mansyong ito? Ang bawat patak ng lason na ibinigay mo kay Elena? Ang bawat tableta na ipinilit mo kay Davi? Lahat ng iyon ay may boses ngayon. You're insane! Rodolfo, she's obsessed! Palayasin niyo ang babaeng ito! Ang hiyaw ni Bianca, ang kaniyang boses ay pumitlag sa takot. Ang kaniyang Taglish na pananalita ay naging magulo at desperado. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security, itinaas ni Attorney Gabriel ang folder ng mga ebidensya at ang lumang diary ni Elena. Hindi ang babaeng ito ang baliw, Rodolfo. Ang baliw ay ang taong nag-aakalang makakatakas siya sa kaniyang mga krimen sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Isang malaking projector screen sa likod ng entablado ang biglang nagliwanag. Hindi ito ang mga larawan ng pagmamahalan ni na Rodolfo at Bianca. Sa halip, lumabas doon ang mga dokumento ng pagkakansela sa lisensya ni Bianca bilang nurse, ang sinumpaang salaysay ni Lola Ising, at ang huling mga salita ni Elena na isinulat sa kaniyang diary. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nakatingin sa screen ng may matinding sindak. Si Rodolfo ay tila naging isang estatwa. Ang kaniyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at sa babaeng kaniyang pakakasalan sana. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa gilid ng entablado. Nanay Feliza, doon sa gilid ng kurtina, nakatayo si Davy. Hawak niya ang kaniyang puting baston. Ang kaniyang mukha ay nakaharap sa direksyon ng tinig ni Feliza. Ang bata ay nanginginig. Ang kaniyang mga mata na walang paningin ay tila pilit na naghahanap sa tanging liwanag na kaniyang nakilala sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ni Davi patungo sa gitna ng entablado ay tila isang paghatol na walang katulad. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang telon na biglang ibinaba, mabigat at nakakabingi. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakapako sa maliit na bata na nasa gitna ng entablado. Si Davy, sa kabila ng kaniyang kawalan ng paningin, ay nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang puting baston ay tila isang tungkod ng katotohanan. Dahan-dahang humakbang ang bata patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Bianca. Ang tunog ng kaniyang baston na tumatama sa sahig ay naglikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng mga kasalanan ng babaeng nasa kaniyang harap. Davi, sweetie, come to Tita Bianca. You're just confused because of your medication. Ang boses ni Bianca ay nanginginig. Isang desperadong pagtatangka na gamitin ang kaniyang lumang teknik ng manipulasyon.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaniyang tinig ay hindi na nakakapang-akit. Ito ay tunog ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Tumigil si Davi. Itinaas niya ang kaniyang maliit na kamay, ang kamay na may mapulang peklat, mula sa mainit na tubig. Naririnig ko ang iyong boses, pero hindi ang iyong puso. Ang sabi ni Davi, ang kaniyang pananalita ay malinaw at puno ng kapangyarihan na hindi inaasahan mula sa isang bata. Amoy mamahaling bulaklak ang iyong pabango. Pero para sa akin, amoy ito ng kumukulong tubig at ng mga mapapait na tabletang ipinipilit mo sa akin gabi-gabi. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, parang isang paparating na bagyo. Lumapit pa si Davi at hinawakan ang kamay ni Bianca. Mabilis na binawi ni Bianca ang kaniyang kamay, tila napaso sa hawak ng bata. "Huwag mo akong hawakan! Rodolfo, he's hallucinating! I told you, he needs to be institutionalized immediately!" Ang hiyaw ni Bianca, ang kaniyang maskara ng pagiging perpektong asawa, ay tuluyan ng nagkapira-pira sa sahig. Hindi siya ang kailangang ikulong, Rodolfo. Ang sabat ni Attorney Gabriel habang itinuturo ang malaking screen sa likod. Ang mga dokumentong ito mula sa National Bureau of Investigation ay nagpapatunay na si Bianca ay gumamit ng pekeng pagkakakilanlan upang makapasok sa iyong buhay. Ang mga gamot na ibinibigay niya kay Davi ay hindi para sa kaniyang ikagagaling, kundi para unti-unting sirain ang kaniyang isipan. Tulad ng ginawa niya sa iyong yumaong asawa na si Elena. Sa screen, lumabas ang mga record ng nakaraan ni Bianca, isang serye ng mga kaso ng panloloko at maling paggamit ng medisina sa ibang mga pamilyang mayayaman. Ang kaniyang professional na background ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng kaniyang mga biktima. Napatingin si Rodolfo kay Bianca. Ang kaniyang mga mata ay tila kakikitaan ng isang malalim at madilim na bangin ng pagsisisi. Ang kaniyang hiya na kaniyang iniingatan ay wala na, napalitan ito ng isang matinding puot sa sarili dahil sa kaniyang pagkabulag sa katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Davi kay Rodolfo. Inabot ng bata ang mukha ng kaniyang ama. Ang maliliit na daliri ni Davi ay gumapang sa mga mata, ilong, at labi ni Rodolfo. "Daddy," ang bulong ni Davi, habang ang isang butil ng luha ay pumatak mula sa kaniyang mga mata. "Daddy, bakit mo ako hinayaang masaktan? Bakit mo hinayaang ang kadiliman sa labas ay pumasok din sa loob ng ating tahanan?" Ang tanong na yon ay parang isang bala na tumagos sa puso ni Rodolfo. Napaluhod ang bilyonaryong lalaki sa harap ng kaniyang anak. Ang kaniyang mga balikat ay nayanig sa isang hagulgol na matagal na niyang pinipigilan. Niyakap niya si Davi ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad na baka huli na para ibigay. "Patawad anak, patawad," ang tanging nasabi ni Rodolfo sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Ngunit si Bianca, na wala ng matatakbuhan, ay biglang nagwala. "Wala kayong alam. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Karapat-dapat ako sa yaman niyo." Ang sigaw niya habang sinusubukang sunggaban si Felisa. Ang kaniyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang pumatay. Ngunit bago pa man niya maabot si Felisa, ang nakakabinging tunog ng mga sasakyan ng batas ay narinig na sa labas ng hotel. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga malalaking bintana ng ballroom. Ang mga tauhan ng kapulisan ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga yabag ay naglikha ng isang pinal na hatol sa katahimikan ng gabi.
dinaluhong ng mga pulis, si Bianca. Ang kaniyang mga hiyaw ng pagtanggi at pagmumura ay umaling-awngaw sa buong Manila Hotel, habang ang kaniyang mga kamay na dati ay puno ng diamante ay nilalagyan na ngayon ng malamig na bakal ng posas. Nakatayo si Felisa sa gilid, pinapanood ang pagbagsak ng kaniyang kaaway. Walang katuwaan sa kaniyang muka, kundi isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Ang kaniyang misyon ay tapos na. Ang katotohanan ay nakalaya na. At ang batang kaniyang minahal ay hindi na kailangan pang matakot sa dilim. Ngunit habang hinihila si Bianca palabas, isang huling tingin ang ipinukol nito kay Felisa. Isang tingin na puno ng sumpa, na tila nagsasabing hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang bawat salitang patawad na lumalabas sa iyong bibig, Rodolfo, ay parang mga tuyong dahon na pilit idinidikit sa isang punong matagal mo nang pinatay. Hindi sapat ang pagsisisi upang ibalik ang liwanag sa mga mata ng anak mo. Ang boses ni Felisa ay hindi na nanginginig. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Alejandro. Ilang oras matapos ang iskandalosong gabi sa Manila Hotel. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim at kasinungalingan. Ang bawat gintong frame ng mga litrato sa dingding ay tila nagpapakita ng muka ng isang pamilyang gumuho na. Sa labas, ang mga balita sa telebisyon at radyo ay punong-puno ng muka ni Bianca, ang Diamond Lady, na isa palang tuso at malupit na kriminal. Ang kaniyang reputasyon ay nadurog, ang kaniyang yaman ay kinumpiska, at ang kaniyang tanging hantungan ay ang malamig na semento ng kulungan. Ang karma ay dumating ng mas mabilis kaysa sa sikat ng araw. Nakaluhod si Rodolfo sa harap ni Felisa. Ang kaniyang muka ay nakabaon sa kaniyang mga palad. Ang kaniyang mamahaling tuksedo ay gusot-gusot na. Ang kaniyang buhok ay magulo. At ang kaniyang mga mata ay pulang-pula sa walang tigil na pag-iyak. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami ay isa na lamang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling ego. Felisa, huwag niyo kaming iwan ni Davi. Ang pagmamakaawa ni Rodolfo, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Magiging parte ka na ng pamilyang ito. Gagawin kitang asawa, bibigyan kita ng posisyon sa kumpanya, basta wag mo lang ilayo sa akin ang anak ko. Kailangan ko siya. Kailangan ka namin. Tumingin si Felisa kay Rodolfo nang may halong awa, ngunit wala ng pagmamahal. Ang pag-ibig na dati niyang nararamdaman para sa lalaking ito ay natuyo na kasabay ng mga luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Ang kailangan ni Davi ay hindi ang iyong pera, Rodolfo. Ang malumanay ngunit matigas na sagot ni Felisa. Ang kailangan niya ay katahimikan. Ang kailangan niya ay isang mundong hindi siya itatago sa dilim dahil lamang sa hiya ng kaniyang ama. Ang iyong mansyon ay puno ng mga alaala ng sakit at lason. Dito, bawat hakbang niya ay may kasamang takot. Lumakad si Felisa patungo sa kaniyang maliit na silid. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kaniyang uniforme, ang puting damit na naging saksi sa kaniyang pagtitiis at sakripisyo. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang tunog ng pagkakalas ng mga butones ay tila tunog ng mga tanikalang unti-unting napuputol. Isinuot niya ang kaniyang sariling damit. Isang simpleng blusa na galing sa probinsya. Kinuha niya ang kaniyang maliit na bag na naglalaman ng kaniyang kakaunting gamit. Pagkatapos, lumabas siya at dumaan sa silid ni Rodolfo. Doon, sa ibabaw ng kaniyang kama, maingat niyang inilapag ang kaniyang itinuping uniforme.
Tapos na ang utang na loob ko sa pamilyang ito, Sir Rodolfo, ang sabi niya habang nakatayo sa pinto. Ibinigay ko ang aking lakas, ang aking dignidad, at ang aking puso. Ngayon, kukunin ko na ang natitira sa aking buhay. At kukunin ko si Davi dahil sa akin niya nahanap ang tunay na kalinga na ipinagkait mo sa kanya. Hindi nakasagot si Rodolfo. Alam niya sa kaniyang sarili na wala siyang karapatang pigilan si Feliza. Pinanood niya ang babaeng kaniyang minalit na maglakad palabas, hawak ang kamay ni Davi. Ang bata ay may suot na maliit na backpack. Ang kaniyang puting baston ay nakatupi na. Dahil ang kaniyang gabay ay ang kamay ng babaeng itinuturing niyang tunay na ina. Nang makalabas sila sa gate, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang hangin ay sariwa, malayo sa amoy ng amag at lason ng mansyon. Ngunit habang papasakay sila sa sasakyan ni Gabriel, isang itim na motorsiklo ang huminto sa tapat nila. Isang lalaking naka-helmet ang nag-abot ng isang selyadong sobre kay Gabriel. Nang buksan ito ng abogado, ang kaniyang mukha ay naging seryoso. Feliza, hindi pa tayo tuluyang malaya, ang sabi ni Gabriel habang binabasa ang dokumento. Ano po iyon, attorney? Isang urgent court order para sa kustodya ni Davi. May isang tao pang humihiling na makuha ang bata. At ayon dito, ang taong iyon ang may-ari ng lahat ng lupain at yaman ng mga Alejandro sa Switzerland. Isang kamag-anak na matagal nang nawala, na ayaw tayong paalisin ng bansa. Napatingin si Feliza kay Davy. Ang kanilang paglaya ay tila isang panaginip na muling binabawi ng tadhana. Sino ang taong ito na nais humadlang sa kanilang kapayapaan? Ang ingay ng lungsod ay dahan-dahang napalitan ng awit ng mga kuliglig at ang malambing na bulong ng hangin sa gitna ng mga palayan. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng lumang bus, tila may isang mabigat na pasanin ang unti-unting nababawasan sa balikat ni Feliza. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang naging kanlungan ni na Feliza at Davi. Malayo sa matatayog na pader ng Forbes Park, malayo sa mga kamera ng media, at malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng mga dahon ng kawayan na nagkikiskisan at ang malayong tilaok ng mga manok sa madaling araw. Ang tahanan ni Feliza ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ngunit punong-puno ng init na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ni Rodolfo. Nang makita sila ng mga magulang ni Feliza, walang maraming tanong. Isang mahigpit na yakap at isang mainit na plato ng sinigang ang sumalubong sa kanila. Ang tunay na kahulugan ng pagtanggap. Nanay, bakit po parang amoy matamis ang hangin dito? Ang tanong ni Davi habang dahan-dahang hinahawakan ang magaspang ngunit matibay na haligi ng kanilang kubo. Iyan ang amoy ng palay, Davi. Iyan ang amoy ng lupa na hindi naghahanap ng kapalit. Ang sagot ni Feliza habang inaayos ang maliit na banig na tutulugan ng bata. Sa mga unang linggo, hindi naging madali ang lahat. Ang trauma na iniwan ni Bianca ay tila isang lason na nananatili pa rin sa dugo ni Davi. May mga gabi na nagigising ang bata na sumisigaw, nanginginig ang kaniyang buong katawan habang pilit na tinatakpan ang kaniyang bibig. Tila ba natatakot na muling saksakan ng mga mapapait na tableta. Huwag po! Ayoko na po ng asul na gamot. Tita Bianca, patawad po. Ang hiyaw ni Davi sa gitna ng kaniyang panaginip. Sa bawat pagkakataong iyon, naroon si Feliza.
Kakandungin niya ang bata, hahaplusin ang buhok nito, at aawit ng mga lumang oyayi hanggang sa muling kumalma ang tibok ng puso ni Davy. Ginamit ni Feliza ang kalikasan para sa paggaling ng bata. Hinahayaan niya itong maglakad nang walang tsinelas sa damuhan upang maramdaman ang kiliti ng bawat talahib. Pinapaupo niya ito sa ilalim ng punong mangga upang pakinggan ang iba't ibang huni ng mga ibon. Isang orkestra ng kalayaan. Unti-unti, ang maputlang balat ni Davy ay nagkaroon ng kulay dahil sa sikat ng araw. Ang kaniyang mga mata, bagamat hindi pa rin nakakakita, ay nagsimulang magpakita ng buhay. Ang kaniyang tawa ay hindi napilit. Ito ay naging natural na tunog ng isang batang muling natutong maging bata. Nanay, kapag lumaki po ako, gusto ko pong maging isang musikero. Ang sabi ni Davy isang hapon habang nakaupo sila sa beranda. Gusto ko pong tugtugin ang tunog ng ulan para malaman ng lahat na hindi dapat matakot sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang hapon, ang katahimikan ng nayon ay nabasag ng tunog ng isang makina. Isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang kinang ng sasakyan ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng mga tuyong dahon at alikabok ng probinsya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay nagpatayo sa balahibo ni Feliza. Mula sa loob, lumabas ang isang pares ng makintab na sapatos na balat. Nakita ni Feliza ang pamilyar na tindig ni Rodolfo. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na lalaki sa Manila. Siya ay mukhang matanda na. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot. At sa kaniyang kamay ay hawak niya ang isang asul na sweater. Ang sweater na itinahi ni Feliza para kay Davy. Nanigas si Feliza sa kaniyang kinatatayuan. Ang nakaraan na pilit niyang iniwan ay muling kumatok sa kaniyang pinto. Ang court order na binanggit ni Gabriel ay tila isang aninong muling gumagapang patungo sa kanila. "Ano ang ginagawa mo rito, Rodolfo?" ang tanong ni Feliza. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Tumingin si Rodolfo sa kanya. Pagkatapos ay kay Davy na masayang naglalaro sa lupa sa ilalim ng punong mangga. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa lalaki na tila ba ang bawat hininga niya ay may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng pagkalimot. Ang iba ay kailangang buksan muli upang tuluyang malinis ang lason ng nakaraan. Nakatayo si Rodolfo sa tapat ng kawayang hagdanan. Ang kaniyang marangyang sapatos ay nababalutan na ng alikabok ng lupang tinataniman. Tumingin siya kay Feliza at sa unang pagkakataon, hindi ang isang amo ang nakita ng babae, kundi isang lalaking durog ang pagkatao. Inilahad ni Rodolfo ang kaniyang mga kamay, hawak ang asul na sweater na itinahi ni Feliza. Malinis na ito, wala na ang mantsa ng dumi ng mansyon, ngunit tila ba may dala pa ring bigat ng mga alaala. "Pinalinis ko ito, Feliza. Gusto kong ibalik ito sa kanya ng maayos." Ang boses ni Rodolfo ay mahina. Halos malunod sa huni ng mga kuliglig sa paligid. "Hindi na kailangan ng anak ko ang mga bagay na galing sa mansyong iyon, Rodolfo." Ang matigas na sagot ni Feliza habang humahakbang pababa upang harangan ang daan patungo kay Davy. "Ano ang pakay mo? Ang court order na sinasabi ni Attorney Gabriel, kukunin mo ba siya sa akin? Gagamitin mo ba ang batas para muling ikulong ang bata sa isang mundong hindi siya kailangan?" Umiling si Rodolfo. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha na hindi na niya sinubukang itago. "Nandito ako hindi para kunin siya,
kundi para humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Ang court order na yon, ako ang naglakad niyon. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Natigilan si Feliza. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng pagkalito. Inilipat ko na ang lahat ng pag-aari ng mga Alejandro sa pangalan ni Davi. At ang court order na iyon ay ang legal na pagkilala sa iyo bilang kaniyang legal guardian at tunay na ina. Felisa, ikaw lang ang kaisa-isang tao na nagbigay sa kanya ng tunay na liwanag. Wala akong karapatang maging ama niya matapos ang lahat ng aking kapabayaan. Inabot ni Rodolfo ang isang makapal na sobre kay Feliza. Iyan ang mga dokumento. Malaya na kayo. Wala ng Bianca, wala ng mga mapanghusgang kamag-anak, at wala ng mga aninong hahabol sa inyo. Ang perang iyan ay sapat na para sa pag-aaral ni Davi at para sa inyong kinabukasan dito sa probinsya. Tumingin si Felisa sa sobre. Pagkatapos ay sa lalaking nasa kanyang harap. Nararamdaman niya ang katapatan sa bawat salitang binitawan ni Rodolfo. Ang galit na matagal nang nanahan sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Nanay, sino po ang kausap niyo? Lumapit si Davi. Ang kaniyang baston ay dahan-dahang tumatama sa tuyong lupa. Huminto siya malapit kay Rodolfo. Itinaas ng bata ang kaniyang muka. Tila ba inaamoy ang hangin sa paligid ng estranghero. Daddy? Ang pabulong na tanong ni Davi. Napahagulgol si Rodolfo. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang bawiin ang lahat ng taon na kaniyang sinayang. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa kaniyang kinalalagyan. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kaniyang dibdib. Oo, anak, si Daddy ito. Ang sabi ni Rodolfo habang nanginginig ang kaniyang boses. Nandito lang ako para sabihing, mahal na mahal ka ni Daddy. At patawarin mo ako kung naging bulag ako sa iyong pangangailangan. Lumapit si Davi at hinawakan ang kamay ni Rodolfo. Ang kamay na dati ay kinatatakutan niya, ngayon ay nararamdaman niyang nanginginig sa pagsisisi. Pinapatawad ko na po kayo, Daddy. Sabi po ni Nanay Felisa. Ang galit daw po ay parang gamot na mapait. Kailangang iluwa para hindi sumakit ang tiyan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rodolfo. Hinalikan niya ang noo ng kaniyang anak sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Felisa, isang tingin ng paggalang at pasasalamat. Alagaan mo siya, Felisa. Alagaan mo ang batang hindi ko nagawang protektahan. Ang huling bilin ni Rodolfo bago ito dahan-dahang tumalikod. Pinanood ni na Felisa at Davi ang paglayo ng sasakyan ni Rodolfo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Ang alikabok na iniwan ng sasakyan ay dahan-dahang humupa at ang katahimikan ng bukid ay muling bumalik. Niyakap ni Felisa si Davi ng mahigpit. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng bata, payapa at malakas. Ang lahat ng pasakit, ang lahat ng pagluha sa malamig na marmol ng mansyon, at ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga na. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng ginto, kundi sa anyo ng isang mapayapang hapon sa ilalim ng punong mangga. Wala ng takot, wala ng mga lihim. Ang bukas ay tila isang malawak at maliwanag na bukirin na naghihintay lamang na tamnan ng mga bagong pangarap. Lumipas ang 10 taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagising sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa Nueva Ecija. Ang bawat araw na nagdaan
ay nag-iwan ng mga marka ng paghilom, hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa kaluluwa ng mga taong minsang winasak ng kasamaan at pagkabulag. Sa gitna ng isang malawak na hardin na puno ng mga makukulay na gumamela at mababangong rosal, matatagpuan ang isang maliit na gusaling gawa sa matitibay na kahoy. Ito ang paaralan ng pag-asa, isang munting silid-aralan na itinayo ni Felisa para sa mga batang may kapansanan sa kanilang lalawigan. Dito, ang bawat bata ay tinuturuang makakita at makarinig gamit ang kanilang mga puso sa paraang itinuro ni Felisa kay Davy noon sa loob ng madilim na mansyon. Isang hapon, habang ang takip silim ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang pamilyar na himig ang umaling-awngaw mula sa loob ng gusali. Ang tunog ng mga kwerdas ng gitara ay tila isang banayad na agos ng tubig na humahaplos sa damdamin ng bawat nakikinig. Si Davy, na ngayon ay isa ng ganap na binata, ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Ang kaniyang tindig ay puno ng tiwala. Ang kaniyang mga mata, bagamat nananatiling walang paningin, ay tila nakatingin sa isang mundong punong-puno ng liwanag. Hindi na siya ang batang nanginginig sa takot. Siya na ngayon ay isang mahusay na musikero na kinikilala sa kanilang bayan. Ang kaniyang bawat kanta ay kwento ng kaniyang paglalakbay mula sa dilim ng lason patungo sa liwanag ng pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Felisa at inilapag ang isang baso ng sariwang buko juice sa tabi ng kaniyang anak. Ang kaniyang mga kamay ay mayroon pa ring mga kalyo, ngunit ang mga ito ay kalyo na ng isang guro at isang malayang babae. "Ang ganda ng iyong bagong komposisyon, Davy," ang malumanay na sabi ni Felisa habang hinahaplos ang balikat ng binata. "Para sa inyo po ito, nanay," ang sagot ni Davy nang may kasamang matamis ng ngiti. "Ito ang awit para sa babaeng hindi bumitaw sa akin noong ang buong mundo ay nakapikit na." Sa mga sandaling iyon, tila bumalik ang alaala ni Felisa sa mga gabing nakaluhod siya sa malamig na marmol ng mansyon. Ngunit wala na ang pait. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa kaniyang kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kaniyang puso sa kapayapaan. Nabalitaan nila na si Bianca ay nananatiling nakakulong. Ang kaniyang kagandahan ay tuluyan ng nilamon ng oras at ng kaniyang sariling puot. Si Rodolfo naman ay namuhay ng mag-isa sa kaniyang malawak na mansyon hanggang sa kaniyang huling hininga. Patuloy na sumusuporta sa paaralan ni na Felisa mula sa malayo. Ngunit iginalang ang hangganan na kailangan nilang panatilihin para sa kanilang ganap na paghilom. "Nanay, naniniwala na po ako ngayon," ang sabi ni Davy habang itinitigil ang pagtipa sa gitara. "Ang tunay na ina ay hindi iyong nagbigay sa iyo ng buhay, kundi iyong nagturo sa iyo kung paano ito mabuhay ng may dangal at pag-asa." Niyakap ni Felisa si Davy. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng papalubog na araw. Ang katarungan para sa kanila ay hindi nahanap sa loob ng korte, kundi sa bawat araw na sila ay malayang nakakahinga, nakakatawa, at nakakapagmahal ng walang takot. Natutunan ni Felisa na ang pinakamakapangyarihang paningin ay ang paningin ng puso. Dahil sa gitna ng kadiliman, ang pag-ibig lamang ang tanging liwanag na hinding-hindi maglalaho. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pasakit, kundi tungkol sa tagumpay ng isang anak at ng kaniyang nanay, ang kaniyang tunay na ina sa ilalim ng langit. Ngayon, habang natutunaw ang huling himig ng gitara ni Davy,
Sa ilalim ng dapit hapon sa Nueva Ecija, ramdam natin ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng ginto. Ang bawat kwerdas na tinipa ay tila isang buntong hininga ng kalayaan pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtitiis. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga. Ninyong samahan ako mula sa unang patak ng luha ni Feliza hanggang sa huling ngiti ni Davi. Bilang inyong tagapagkwento, hanggang ngayon ay tila may kumukurot pa rin sa aking puso kapag naaalala ko ang sandaling kailangang lumuhod ni Feliza sa malamig na marmol habang ang asul na sweater na 7 gabi niyang pinagpuyatan ay nadudumihan sa sahig. Ang sweater na iyon ay hindi lamang isang damit. Ito ang simbolo ng bawat sakripisyo nating mga babae. Mga hibla ng pag-ibig na kahit piliting putulin ng kawalang katarungan ay mananatiling buo dahil sa tibay ng ating paninindigan. Ang kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga pira-pirasong katotohanan ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Mga lihim na hininga ng mga taong piniling magmahal kaysa magtanim ng puot. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Feliza na patawarin si Rodolfo ngunit piliin pa rin ang mamuhay ng malayo sa kanya? O dapat ba ay binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon sa loob ng mansyon? Habang pinapakinggan niyo ang bahaging ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagtitiklop ng mga damit, nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Gusto ko sanang marinig ang inyong mga boses. Ibahagi nyo naman sa amin sa comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang sarili ninyong kwento ng paghilom. Dahil dito, palagi kaming handang makinig sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Naway manatili ang liwanag sa inyong mga puso, anuman ang dilim na inyong pinagdaraanan. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento. Ang bulag na katotohanan at ang asul na pag-ibig paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.